Salamat, Panginoon. Come on, bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Come on. The best clap of praise sa ating Diyos na buhay. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Panginoon, salamat po ng marami sa napakakapal na presensya mo sa aming kalagitnaan. Truly, we are nothing without you, Lord. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na ikaw po ang nagbibigay ng kahulugan sa aming buhay. The purpose why we live is to worship you and to give you the highest praise. Kaya ngayon pong umagang ito, let our lives be an aroma of worship unto you. Hayaan mo, O Diyos, na makita mo sa amin, Panginoon, isang pusong nagpapakumbaba, nagpapalinis, humihingi ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, linisin kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At ngayong oras na ito, Panginoon, ina-entrust namin sa iyo ang aming mga buhay. Lord, ang bawat salitang mahahasik ngayong umagang ito, matatanim ng malalim at aming maiisabuhay upang kami mabago ayon sa nais mo, Panginoon Diyos. We believe today we will receive not just only a message of information, but a transformational message that will change us from glory to glory hanggang sa makamukha ka namin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Let your grace and mercy abound in this place, and let the Holy Spirit continually hover around at magmanifest ang kapangyarihan nito sa aming kalagitnaan. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And even the JA1 churches worldwide na nagkakaroon po, Panginoon, ng gawain, we declare victory and manifestation of your power in their lives as well. Thank you so much, God. We bless you and we honor you. We seal everything by your blood. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise be to God. Let's all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Balakbakan natin si Jesus, the Anointed One. Atin din pong ideklara ang ating kultura bilang JA1 people. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Wow. Thank you, Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Yung katabi mo ba'y nabati mo na, nangitian mo na? Kapag hindi pa, sabihin mo sa kanya, partner, may gagawin si Lord sa buhay mo. Praise God. Excited ba yan? Thank you, Lord. Ng ating pong minamahal na Bishop Art and Revlin, still outside the country, nasa JA1 Cayman Islands po sila ngayon to celebrate the anniversary and at the same time mag-conduct po ng Advanced School of Deliverance. Kaya manatili po tayong nananalangin para sa kanilang safety, sa kanilang kalakasan at sa katagumpayan ng mga mission po na ipinagkatiwala ng Lord sa kanilang buhay sa lugar ng Cayman Islands. And even yung ating pong kasama ngayon, o mga kasama sa ating pong FB live streaming, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. I-share po ninyo ang worship service natin na ito upang marami pa po ang mga maabot ng salita ng Diyos. Amen and amen. Last week po, pinag-usapan po natin is about the power to live in holiness. Naalala po ba natin na ang grace ay napakayaman, napakalaki, at ito malayang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Grace is dependent on how big your container or your vessel is. Kung gaano kang mananampalataya, ganun lamang ang tatanggapin mong biyaya.
At naalala din po natin, tumanggap po tayo ng barn of blessings. Sino po dito may mga barn of blessings na? At naranasan niya na yon. At mararanasan pa. Amen. Tandaan nyo, may power sa pag-amen natin. There is power in your amen. Amen po ba? Yan. Thank you, Lord. At kung maalala nyo po, hindi lang man po tayo iniligtas sa biyaya, kundi ang biyaya rin po ang nagtuturo sa atin upang makapamuhay ng may kabanalan at ayon sa salita ng Diyos. Thank you, Lord. At sino po dito ang lumalakad na o pumapasok na sa open doors na binuksan ng Lord sa kanya? Amen? Thank you, Lord. Palakpakan mo nga si Lord na nagbukas ng panibagong pintuan ng opportunity sa iyong buhay. Thank you, Lord. New beginnings. Amen? Kaya po ngayon, magpapatuloy po tayo sa ating pong topic, Power to Live in Holiness, Part 2. Alam nyo, malapit na pong bumalik si Lord. Sa totoo lamang po, napakalapit na pong bumalik ng ating Panginoon. Nagaganap na po ang mga signs sa Bible, in Matthew chapter 24, in the book of Daniel, in the book of Isaiah, na malapit na po ang rapture of the church. Sabihin nga po natin, rapture. Ganito po ang mangyayari sa rapture of the church. Bubuhayin po yung mga namatay na born again. Siguro naman po, hindi ko lang sure kung may mga kidlat-kidlat din na gano'n. Pero ang gusto ko pong i-share sa inyo dito is, lahat po ng namatay na nakakilala sa Diyos at na born again, ay tinatakan po ng Holy Spirit. At isinasama po yung mga inabutang buhay sa panahong yon na mayroon ding tatak ng Holy Spirit. Ano daw pong tatak? Kapag tumanggap ka kay Jesus, meron kang tatak ng Holy Spirit. At kapag ikaw ay namatay, na maalam na sa mundong ito, ikaw ay may tatak na. Kaya kapag ka sa panahon ng rapture, bubuhayin muli yung mga namatay na mayroong Holy Spirit. At sila po ay dadalhin sa alapaap kasama ng mga buhay sa panahong yon na mayroon ding relationship kay Lord. Kaya po never nating ipinipreach ang religion. Because religion cannot save anyone from the fires of hell. Ang sineshare natin lagi, let us always develop our intimacy and relationship with God. Dahil yun po ang susi para tayo makasama sa rapture of the church. Kaya yung katabi mo, bumabait yan at bumabanal yan kasi may Holy Spirit yan. Tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Yan, kung yan pong katabi mo ay talagang magbabait ng tuloy-tuloy at mananatili ang lalim ng relasyon niya sa Diyos, yan ay isasama ni Lord sa alapaap. Saan daw? Sa alapaap. At tayong lahat, sinong kasama ni Lord sa rapture? Sino ulit dito? Yung hindi tumaas, Lord. Lasa ko'y nagtaasan kayo. Sabi na isasama ni Lord sa alapaap ang lahat ng may relationship kay Lord. Hindi ka mapapahamak. Amen? At safe tayo sa tinatawag na 7-year tribulation. Ano daw? 7-year tribulation. Ito po yung 7 taon na labis na kapighatian. Actually, unang 3.5 years, ayon po sa propesiya, unang 3.5 years, magkakaroon po ng world peace. Okay? Kaya yung mga nasali sa beauty pageant, na ang kanilang pangarap sa mundo ay magkaroon ng world peace. Nako, pag nagkaroon na ng world peace, senyales na ng rapture of the church. Yan kayang katabi mo yung makakasama talaga. Amen? Sabi nung isa sa kanyang asawa, huwag ka na kayang sumama.
Baka hanggang doon pasakitin mong ulo ko eh. Hindi, kasama ni Lord yan, ang buong pamilya ng JA1. Amen? After ng world peace in the 3.5 years, magkakaroon naman po at magtatatag na ng kanyang kaharian ang Antikristo. At sasabihin niya, ako ang tunay na Diyos. Ako ang sambahin ninyo. Yon, magkakaroon na po ng 3.5 years ng kaguluhan na sobrang kaguluhan. Praise God, ang mga namumuhay sa kabanalan, nasa alapaap na kapiling si Jesus. Ka-excite po yun. Ano? Alam niyo po, hindi natin alam kung kailan ito darating. Maaring mamayang gabi. Maaring ngayong 9:00 ng umaga. Ang tanong, ready ka ba? Kakaunti nag-amen. Bigla na lang mawawala yung katabi mo sa isang kisap mata. Alam niyo, may kumalat pa nga sa social media nung nakaraan na September 23 daw, 6 p.m. ay magra-rapture na. Sino hong naniwala? I-deliverance natin mamaya. Alam ko nyo, wala po nakakaalam kung kailan. Kahit po si Jesus Christ ay hindi niya alam kung kailan ang rapture of the church. Nangyayari na po ang mga signs. Ang dami na hong rumors of war ayon sa Matthew chapter 24. Magkakaroon ng war and rumors of war. Nandyan po ang Russia at Ukraine. Nandyan ang China, nagpaplanong sakupin ng Taiwan. Nandyan po ang North Korea na mahilig laging magpaputok ng kwitis kahit hindi bagong taon. Nandyan po ang India at Pakistan sa border. Lagi pong may labanan. Nandyan din ang India at China sa border, laging may labanan. Minsan sa inyong bahay, laging may labanan. Hindi alam kung sino baga, Hinebra baga o San Miguel. Earthquakes ay dumadalas po. Lalo na po sa Middle East na hindi naman po talagang area na ika nga ay seismically active. Hindi po ang Middle East. Pero ngayon po, dumadalas na po ang earthquakes sa Middle East. Marami na po ang famine sa paligid, lalo na po sa Africa region. Kaya po kung kayo po ay, pag minsan kayo po ay nagre-reklamo pa, try niyong pumunta sa Africa. Kung hindi, magiging thankful kayo sa inyo pong kalalagayan ngayon. Bibihira doon ang malinis na tubig. Bibihira ang may pagkain sa lamesa. Pero ikaw, tayo, ang dami ng pantalon na hindi mo maisuot. Magkakaroon po ng kapayapaan sa Middle East. Alam niyo po ba, ang Israel, na bayan ng Diyos, na laging inaaway ng kanyang mga nasa paligid, ay meron na pong peace treaty sa UAE, sa Bahrain, sa Jordan, sa Egypt. Yung mga dati niyang kaaway ay sila po'y may alliance na. At recently, in-announce po ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at dineclare niya na ang Saudi Arabia at Israel ay magkakaroon na rin po ng peace treaty. Ibig sabihin, napakalapit na talagang dumating si Lord. Kasama po yun sa signs. And the word will be spread in the whole world. Dati parang imposibleng marating ang mga ethnic community, ang mga indigenous tribes. Pero ngayon, dahil sa AI, dahil sa advanced technology, nararating na po ng salita ng Diyos kahit kasulok-sulukan na mga areas sa mundo. Halos lahat po ng propesiya ay fulfilled na. Kaya anytime, pwede na pong mag-rapture. Ang tanong muli, handa ka na ba? Tanong mo yung katabi mo, handa ka na ba talaga?
Ito po ay hindi dapat magbigay ng takot sa atin. Sa totoo lang, dapat mag-rejoice tayo. Kasi pag ni-rapture na tayo, ibig sabihin, lusot ka na sa loan mo. Ang tawag doon, grace. Ibig sabihin, yung kasama mo sa office na lagi mong pinanggigigilang, hindi mo na makikita muli. Hindi ka sure, baka kasama mo sa alapaap. Kailangan magbigay ito ng kapayapaan sa'yo. Pero kapag ikaw ay natatakot dito, ibig sabihin, baka questionable ang power to live a holy life in your life. May mga nagtuturo pa nga po, once you are saved, you are always saved. Pag ikaw'y ligtas na, ikaw ay forever nang ligtas. Na para bang binibigyan ka ng lisensya na gawin ang lahat ng gusto mo, kahit labag sa kalooban ng Diyos, kasi ligtas ka na. Ito yung message na sinesend nun eh. At pinili ka na ng Diyos kahit ano pa ang gawin mo. That is a wrong theology. Ito yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. You must understand this. In the last days, there will be violent periods of time. People will be selfish and love money. Yan daw po ang nangyayari sa huling panahon. Kaya alam natin, nandito na tayo eh. They will brag, be arrogant, and use abusive language. They will curse their parents. Ang dami nating nakikita sa social media ngayon. Walang concern or gratitude, show no gratitude, and have no respect for what is holy, and lack normal affection for their families. They will refuse to make peace with anyone. They will be slanderous, lack self-control, be brutal, and have no love for what is good. They will be traitors. They will be reckless and conceited. They will love pleasure rather than God. They will appear to have a godly life, but they will not let its power change them. Ito yung gusto kong bigyan ng diin. Sa panahon ngayon, marami pong akala natin ay namumuhay ng may kabanalan, but the power to live a holy life is not evident on them. Holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Hindi ka magpapakabanal para makapiling mo ang Diyos. No. Tumanggap ka kay Kristo kaya namumuhay ka ng may kabanalan. Tama po ba? Kaya po yung sinasabi nilang once you are saved, you are saved. At some point, tama. Pero may susundan tayong salita. As long as nakikita sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos na bumabago at pinapaging banal ka, then totoong ikaw ay ligtas. Bunga ang tinitingnan natin. Kung talagang ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. Pero kapag hindi ka pa nababago at wala ka pang desire na manalangin o magbasa ng salita ng Diyos, o magpatawad, o makipag-ayos sa mga nakakagalit mo, o nagagalit sa iyo, baka ang tanong, tunay ka bang tumanggap sa Diyos? Kasi ito yung dapat nagbabago sa atin, ang ating pagtanggap kay Lord. O baka tinanggap mo lang si Jesus sa nguso, at hindi sa puso. Lahat ng ligtas po ay may tatak ng Holy Spirit. Kaya napapalitan ng kanilang worldly desires ng godly desires. Kaya wag po tayong maliligaw na pag may nagsabi sa iyo, niligtas ka na ni Lord, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit magpatuloy ka sa maling ginagawa mo, ligtas ka na. Huwag niyong paniniwalaan. Wrong concept of God's grace yon. Kaya po, minsan nararamdaman natin ang lapit ng dumating ni Lord, pero parang wala tayong sense of urgency.
na para bang hindi man lang tayo nababagabag ng Holy Spirit sa tuwing tayo nagkakasala. Hindi tayo nakapokus sa walang hanggan. Akala ang buhay dito lang sa lupa. Minsan may ganito bang katwiran? Minsan may mga nagsasabi, "Hoy, okay lang yan. I-enjoy mo lang yung marami kang girlfriend ngayon. O kaya marami kang boyfriend. I-enjoy mo lang yan. Kasi pag nag-asawa ka, ititigil mo rin yan. Magiging isa na lang. Kaya i-enjoy mo na yung buhay binata mo." Maling-mali po yun. Paano kapag inabutan ka ng kamatayan sa ganyang estado? O kaya naman biglang nag-rapture at ikaw ay nasa gitna ng kasalanan. Hindi mo na pwedeng sabihin, "Lord, baka pwede pasabit." Hindi. Ang titingnan doon, may tatak ka ba ng Holy Spirit? Nababago ba ang buhay mo? Pabanal ka ba ng pabanal? Yun ang titingnan ng Diyos sa atin. Now, the question is, what disables the power of holiness in our lives? Magugulat kayo. The word busy. Sabi mo sa katabi mo, busy ka ba? Parang ikaw na naman ang pinatatamaan ngayon. If the devil cannot make you bad, he will at least make you busy. Sino dito ang paborito niya yon? Busy ako ngayon? Pas muna. Sobrang busy ko. Meron pong isang lalaki, may alagang itik. Pag sa daming itik, ito po yung kanyang negosyo. May mga nag-share sa kanya ng Word of God. Ang sabi niya, pasensya na po. Busy po ako. Wala pong magbabantay ng mga itik. Merong nag-invite sa Born Again Church. Dumalo ka naman sa church para makilala mo si Lord. Pero ang sabi niya, busy po ako. Walang magbabantay sa mga itik. Meron gusto siyang ipag-pray. May lumapit na missionary at sabi gusto niyang ipag-pray. Ang sabi niya, "Naku, wag na po. Wala naman po akong sakit. Wala rin naman po akong problema. Saka wala naman pong titingin sa mga itik ko. Busy po ako." Kaso the next day, biglang nag-rapture. Hindi siya nakasama. Nakiusap siya kay Lord. Sabi niya, "Lord, sige na, pagbigyan mo ako." Sabi ni Lord sa kanya, "Anak," o hindi pala anak, "Utoy, hindi pwede. Wala mag-aalaga ng itik mo. Sino magtitingin ng mga itik mo? Diyan ka na lang. Busy ka, di ba?" There's no such thing as being too busy. Tandaan nyo, wala po talagang sasabihin mong ikaw ay busy. If you really want something, you'll make time for it. Kung gustong-gusto mong gawin ang isang bagay, bilhin ang isang bagay, pumunta sa isang lugar, gagawa ka ng paraan. Kami po nung nakaraan, nung FIBA World Cup, may mga kasama po ako na kami po yung nagpunta mismo sa MOA Arena para manood po ng laban ng Slovenia versus Canada. Makita namin si Luka Doncic at saka yung mga Canadian players. Talaga pong maaga pa lang umalis na kami, nakauwi kami, gabing-gabi na. Bakit? Gustong-gusto namin makita yung aming napapanood sa TV noon. Nung pagdating namin doon, magaling ba'y nanood na rin lang tayo sa TV. Pagkakalayo pala ng ating upuan, ay ang mahal na rin ng aming binayaran. Ano ibig ko sabihin? There is no such thing as busy sa isang taong interesado sa kanyang gagawin. Meron pong magkapatid sa Biblia, si Mary at si Martha. Dito natin titingnan kung talagang gaano ka talaga ka-busy at kung paninindigan mo ang pagiging busy mo. In Luke chapter 10, verse 38 to 42, as they were traveling along, Jesus went into a village. A woman named Martha
who welcomed him into her home. Tigil muna tayo dito. Kung mapapansin ninyo, si Martha, sabi doon, welcomed him into her home. Ibig sabihin, pag-aari ni Martha yung bahay. Pero sa panahong yun, hindi po binibigyan ng pag-aari ang babae. Laging lalaki. Kaya po laging house of David, house of Jacob, house of Saul, the house of... Lahat po'y lalaki. Pero dito, kay Martha po nakapangalan ang deed of sale ng bahay. Anong point? I-assume po natin na si Martha ay isang balo. We will assume na siya ay balo. Kaya matik siya po ang may-ari ng bahay. Verse 39. She had a sister named Mary. Mary sat at the Lord's feet and listened to him talk. Kung si Martha ay meron pong service ministry, si Mary naman po ay merong sitting ministry. Parang yung katabi mo. Ganda ng upo niyan ngayon, ano? Para naghihikab-hikab pa, ano? Ang tawag dyan, sitting ministry. Verse 40. But Martha was upset. Sabihin nga po natin, upset. Upset about all the work she had to do. So she asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me. Minsan po, nagiging connotation po na kapag busy ka, ikaw ay isang Martha. Lagi niyong naririnig yun, ano? Pag busy ka, ikaw ay isang Martha. Parang napaka-negative ng pagiging busy. Actually, hindi naman po masama ang pagiging busy. Ang masama, ikaw ay maging lazy. Hindi naman masama si Martha. Ang masama, ikaw ay maging Barbie. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang Barbie. Ano yung Barbie? Yung nagiging pan-display ka na lang. Aayusan ka ng aayusan, susuklayan ka ng susuklayan. Tapos anong gagawin mo? Nakanganga ka lang. Ang galing mong magkulot. Hindi ka naman marunong magplansya ng gusot. Ang galing mong magkilay. Hindi naman marunong magwalis ng bahay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang pinatatamaan ngayon. Ang galing mong mag-ML. Hindi marunong magsampay kahit towel. Parang enjoy na enjoy ang mga magulang na naririto ngayon. Nagiging masama lang ang busy, depende kung saan mo ginugugol ang kabisihan mo. Hindi masamang maging busy. Dapat lamang nasa tamang kabisihan ka. At hindi lahat ng maraming ginagawa ay productive. Hindi porket ikaw ay busy, productive ka na. At hindi rin naman lahat ng nakatigil, tamad. Baka nagpapahinga lang. Amen? Kaso may sinabi dito, naging upset si Martha. Yun ang masama, yung naging upset siya sa nangyayari na kanyang kabisihan. Yung bang tipong kung sa Batangas ay surang-sura na si Martha. Sino yung naiinis dito kapag trabaho siya ng trabaho, walis siya ng walis, tapos yung kasama mo sa bahay nakataas lahat ng paa? Si Martha naiinis kay Mary kasi hindi tumutulong. Sino dito ang naiinis kaninang umaga sa kanyang asawa? Dahil hindi naman natulong sa paghahanda ng almusal. Siya, kapag ikaw ay nainis, ang tawag sa iyo, Martha. Ang busy hindi masama. Pero kapag ikaw ay nagalit, nainis ka, dahil ikaw lang ang gawa ng gawa, at yung iba, nakataas lang ang paa, doon, nagiging Martha ka. Sabi po ng verse 41, the Lord answered her, Martha, Martha, you worry and fuss about
a lot of things. There's only one thing you need. Mary has made the right choice, and that one thing will not be taken away from her. Malimit po, laging pinipreach, pinupuri si Mary. Si Mary yung nakaganyan kay Jesus, nakikinig. At si Martha yung tuloy-tuloy ng hugas ng pinggan sa kusina. Pero ngayon naman, ngayong araw na to lang, bigyan naman natin ng bulaklak si Martha. Sige, bigyan natin ng bulaklak si Martha. Laging si Mary ang pinupuri. Ngayon, si Martha, tingnan natin. Pag-aralan natin ang sitwasyon ni Martha. Bakit siya naging ganun? Laging sinasabi, si Martha walang time kay Lord kasi gawa siya ng gawa, hindi inuuna si Lord. Ito po yung malimit na pagkakamali ng tao. Ano yun? Nagle-label ka na kahit hindi mo pa naririnig ang side niya. Listen first before you label. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung masaya o malungkot. Yung mga hindi tumingin sa katabi, sasabihin agad nung katabi, hindi ako tiningnan nito, may karga ito. Label agad. Hindi ba pwedeng may stiff neck yan? Kaya hindi makalingon. Nandiyan ba tayo? Yung nagwa-worship ka, taas ang kamay mo, hallelujah, kumakanta ka kanina talagang, Jesus, you are the Son of God. Oh, you came. Di ba kumakanta ka pang gano'n, feel na feel mo yung presence ni Lord. Tapos yung katabi mo, hindi gumagalaw. Hindi tumataas ang kamay ni, hindi kumakanta. Sabi mo agad, backslider to. Mababaw na Kristiyano to, hindi tumataas ang... Hindi ba pwede na masakit lang ang braso? Dahil sa kakatrabaho kahapon? Na hindi nga sana mag-church ngayon? Mag-o-online lang sana? Pero hindi niya gustong ma-miss yung word today at yung presence na kasama ang bawat isa. Kaya kahit hirap siyang itaas ang kanyang kamay, siya'y pumunta pa rin sa church. Hello? O sino ngayon ang mababaw? Yung nag-label na hindi mo na inalam ang tunay na sitwasyon. Iwasan na po natin yun, ha? Sabi mo sa katabi mo, bawal ang judgmental. Amen ba? Minsan may kausap ang asawa mo sa phone. Gabi na. Lumabas pa ng kwarto. Lagi kang duda. Tapos nung bumalik, sabi mo, sino yun? May babae ka, no? Agad. Sumagot sa'yo, wala. Lalaki yon, lalaki. O, di napahiya ka. Kaya dapat, ano ang gagawin natin? Basa. Pakinggan mo muna bago ka mag-label. Si Martha po'y upset kasi sa lahat ng kanyang ginagawa. Ibalik mo yung verse na yon, verse 41. O verse 40 yan. Upset siya kasi marami siyang ginagawa. Sino ba ditong hindi na-upset kapag siya'y sobrang daming ginagawa? Sa ibang translation po niyan, sabi doon, too much work ang ginagawa ni Martha. Ay kaya pala upset siya bakit marami siyang ginagawa? Ay syempre may mga bisita In-invite mo si Jesus. Yun po'y package deal. Ano ibig ko sabihin package deal? Kasama ang 12 disipulo. Ilan na yung bisita niya? 13 na. Ikaw kaya ang magpakain ng 13 lalaki. At sa dami ng uhugasan mo, bahay niya yon. Siyempre, wala namang ibang kikilos. Kasi bahay niyo, kapag may bisita ba kayo, pinaguhugas niyo ng pinggan ng inyong bisita. Ito namang bisita, ikaw naman ay magbigay ng kaunting pagkita mong pagod na yung pinuntahan mo, ako na dyan, ako na. Ikaw ay doon sa, magpahinga ka muna, ako na. Kahit sa isip mo, wag mo sana akong pagbibigyang maghugas, ha? Pero i-offer mo man lang, ako na dyan. Ganyan po ba tayo pag tayo bumibisita?
Siyempre, hindi niya i-require na maghugas ng pinggan ng kanyang bisita. Pinagsisilbihan. Mabuti sana kung ang bisita niya ay 13 babae. Kasi pag babae, siguradong tutulong yun. Hindi mapapakali yun. Pupunta agad sa kusina yun. Kung puro lalaki, pagdating, manonood lang ng TV at magkakape. Alam nyo ba kung bakit tumutulong ang mga babae sa kusina? Kasi wais sila. May dala silang supot. At Tupperware. Sabihin mo sa katabi mo, Sharon Cuneta ka pala. Kunyari ka pa, tutulong Pero honestly speaking, nakakatuwa ang mga babae, ang bilis sa ganyan. Ayaw nilang may nasasayang. Amen? Palakpakan natin ng Lord sa mga kababaihan. Napakawais. Alam niyo ba kung bakit nainis si Marta? Balikan natin yung Luke chapter 8. Tingnan natin kung gaano kadaming bisita. Tingnan ninyo. After this, Jesus traveled from one city and village to another. He spread the good news about God's kingdom. Kasama niya yung 12 apostles. Also, some women were with him. Some women. Sino daw yon? They have been cured from evil spirits and various illnesses. These women were Mary, also called Magdalene, from whom 7 demons have gone out. Joanna, sino ditong Joanna ang pangalan? Joanna, whose husband Chusa was Herod's administrator. Susanna, and many other women. Pagkakadami palang bisita. They provided financial support for Jesus and His disciples. Sa panahon po natin ngayon, meron 2 klase ng tao. Isang marites. Ano po ang ginagawa ng marites? Salita lang ng salita, wala namang gawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Meron din namang martanes. Ito yung gawa ka ng gawa, salita ka rin ng salita. Ang tawag dyan, martanes. Yung bang gigising ka pa lang sa umaga, kukunin mo naman ng walis at daspan. Talaga namang umaga na yung mga tulugan pa yung mga yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang pinapatamaan. Hoy, kayo anong oras gigising? Gumagawa pero salita din siya ng salita. Talaga namang pati mga balat ng candy dito iiwanan, hindi pa kinakain ang mga balat na ito. Ang tawag doon, martanes. Hello? Kung sa babae, may Marta, sa lalaki, may Dimas. Yes. 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 10. Hurry to visit me soon. Demas or Demas sa Tagalog, Demas has abandoned me. Kita nyo? Nang iiwan sa ere. He fell in love with this present world. Kapag in love ka sa mundong ito, sa mga yaman ng mundong ito, o kung ano mang makukuha mo sa mundong ito, ikaw ay nagiging si Demas. And went to the city of Thessalonica. Crescens went to the province of Galatia, and Titus went to the province of Dalmatia. Yan, katabi mo kaya Demas na rin? Demas siyadong nagpe-pray. Di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nag-church. Di masyadong seryoso sa buhay Kristiyano. Baka maiwan ka. Ito yung mga taong mas mahal ang mundo kaysa sa Diyos.
Ito ho, tapatan lang po tayo. Minsan po may mga Kristiyano, wala sa JA1 ito. Wala. Pumupunta ng church, tapos nag-EFB pa rin, nakaupo na nag-EFB pa. Nagme-messenger pa. Tatawagan daw ako nung Lazada ngayon. O kaya naman nagpipreach si pastor, nagse-selfie at nagmamay day. Kapatid, Dimas yun. Di ka masyadong seryoso sa buhay Kristiyano mo. Tapos paglabas mo, parang wala akong naintindihan sa preaching ngayon. Ay malamang, naging Dimas ka eh. Alam mo kung bakit? Sa totoo lang, hindi handa ang puso mo. Dumating ka, hindi ka nag-e-expect sa Diyos na may gagawin siya. Pero buti na lang ang taga JA1, laging may expectant heart. Amen? Hindi ka Dimas. Intimacy is intentional. Hindi aksidente na bigla na lang, uy, in love na ako kay Lord. Hindi yun. Intentional yan. Na parang hihintayin mo na lang na, Lord, alam ko darating ang time, magiging intimate din tayo sa isa't isa. Hindi ganun yun. Magdidesisyon ka na mananalangin ka kahit ikaw ay nasa school. Bakante ka ng 2 hours. Sa halip na ikaw ay mag-ML, mag-Facebook, mag-Instagram, ang gawin mo, mag-devotion ka. Intentional. Mag-join kayo sa mga anointed life groups natin. Sa mga AG natin. Kasi kung gusto niyo lumalim sa inyong pagkakilala sa Diyos, yung pagdalo sa mga fellowship ng life group at pag-mentor ng inyong mga leaders, yan po yung nagaganap sa ating mga anointed groups. Baka wala pa po kayong anointed group dito. Kailangan maging member kayo o makasama nyo sa isang small group ang mga katabi ninyo. Nakakalalim po yun ang relasyon sa Diyos. Meron po tayong kids, meron po tayong youth, meron po tayong professionals, meron po tayong adults, women, meron po tayong men. Sa campus po, meron din pong presence ang JA1 Church. Are you aware? Meron po sa campus na presence ang JA1 Church. Ano po yun? Meron po tayong school organization na ang pangalan ay The Society, which promotes youth development to be contributors towards nation building. Yan po ang vision ng The Society. Meron po tayo sa CLI, meron po tayo sa BSU, meron po tayo sa Alangilan Senior High School, meron tayo sa UB, sa Lyceum, sa STI, and I believe inuumpisahan na rin po sa Batangas City Integrated High School o Banahis. Are you aware? Bakit na yung naglalagay nito? Because we want people to know that what they need is not religion, but what they need is intimacy. Kaya kailangan may lugar na pwedeng doon sila lumapit at makakilala sa Diyos. Yun ang purpose. Kaya kung may mga anak kayo nag-aaral sa mga school na nabanggit ko, pumunta kayo sa The Society. Maging member kayo ng organization na yon. Gusto mong lumago ang faith mo? Be a part of a small group. Kaya si Peter lumago kasi may small group leader, si Jesus. Kaya si Pablo lumago, meron siyang small group leader at mentor, si Barnabas. Walang man of God na nagtagumpay ng sarili niya lamang. Laging may nagme-mentor, laging may umaalalay, at ikaw aalalayan ka at ime-mentor ka sa panahon na kailangan mo sa loob ng isang small group, sa isang anointed group sa JA1 Church. Prioritize intimacy over service. Hindi natin pinapipili kung alin ang mas maganda, intimacy or hindi ganon. Parehas na maganda. Kaya lang, doon ka dapat gumugol sa mas mahalaga, intimacy.
This is the real power to live in holiness. Your intimacy with God. Imagine mo lang, si Jesus dadating sa bahay mo mamaya. Anong gagawin nyo? Pupunta ka ba sa kusina agad? At maghahanda ka at maghuhugas ka ng pinggan, nandyan na siya? Di ba ang normal response mo sa ganong sitwasyon, minsan lang dadating si Jesus. Makikinig na ako. Lalapit na ako sa Kanya, bahala na yung pagkain, mamaya na kumain, basta mahalaga, makapakinig ako kay Jesus. That is called intimacy. Over service. Kung sinasabi natin na next week si Jesus ay nandito, siya ang preacher. In-announce, si Jesus po ang preacher natin. Siguro naman, kahit may flight ka sa araw na yun papuntang US, ika-cancel mo muna ang flight mo para lamang maka-attend kasi si Jesus na mismo ang preacher. I'm just giving you a picture of how intimacy works. Hindi ito sa dami ng ginagawa mo para sa Diyos. Nakikita ang intimacy mo, no. Ang intimacy mo ay nakikita sa dami ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi sa dami ng ginagawa mo para sa Diyos. Kung sa ngayon, ang thinking mo ba para maging intimate ka kay Lord ay kung paano ka gagawa ng napakarami para sa Diyos, you are missing the point. The true intimacy is dwelling in His presence. Hindi ka magpapaabala, pinaprioritize mo yung moment na yon. Hindi mo sasabihin na busy ka, wala akong time para dyan, pastor. No, wag mo sasabihin yon. Sasabihin mo, Lord, itong oras ko na ito'y inilaan ko para sa'yo. Kumilos ka. That is called intimacy. Sino ditong gusto niyang mas maging intimate pa siya kay Lord? Ito po ang matindi. Wala naman nagsabi kay Marta na siya ay pumunta doon sa kusina at maghanda at mag-serve. Wala naman nagsabi. Siyempre po, magkukusa yun kasi may bisita. Yes. Pero ang bisita naman hindi naman kung sino lang. Ang bisita ay si Jesus. Hindi rin naman inutos ni Jesus na mag-prepare ka nga, Marta. Sige, mag-prepare ka muna. Ako'y dito mag-preach. Wala namang ganon. Alam po ba natin kung bakit tayo napapagod sa buhay? Kung bakit tayo nai-stress sa buhay? Kung bakit tayo naiinis sa buhay? Ginagawa mo ang mga bagay na hindi naman pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kaya ka stressed out, burn out, ginagawa mo ng lubos-lubos ang mga bagay na hindi naman yan ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Assess yourself. Are you moving in the will of God or in your own will? Lakas mo pa rin ba ang ginagamit mo ngayon? O umaamin ka na mahina ka para maranasan mo ang lakas na galing kay Lord? Kaya marami pong tao ang depressed at galit sa mundo kasi busy sa cares of this world. Busy sa pagpapayaman, busy sa pag-gym, busy sa pagpa-part-time, busy sa pag-aaral. Wala namang masama dyan sa mga bagay na yan. Kaya nga lamang, napapabayaan ng intimacy mo sa Diyos. Kailan mo na sinabi na busy po ako ngayon sa pagpe-pray? Busy po ako sa pagbabasa ng salita ni Lord. Busy po ako ngayon sa pag-aala-life group namin. Wala tayong marinig na ganun, mga kapatid. Meron pa nga minsan mga magulang, sasabihan yung anak niya, anak, huwag ka munang sumali sa ministry. Anak, huwag ka munang mag-join sa small group. Bakit? Mag-aral ka munang mabuti. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi naiintindihan ka ni Lord. Kaya hindi ka pa nag-join sa ministry, unawa ka ng Diyos. Kasi ito'y panahon mo para mag-aral. Para bagang ang pagmiministry ay kasalanan at salungat sa pag-aaral. Never ko pong naranasan na ako'y nag-aaral, mechanical engineering pong course ko. Never kong naranasan
na ako, sinabi ko, ako'y laylo muna ha. Hindi muna ako a-attend ha. Hindi muna ako maglilingkod ha. Dahil ako'y busy sa aking school. Sa biyaya ng Diyos, never ko po yung nabanggit. Never akong pinigilan ng aking mga magulang, huwag kang sumali muna sa music ministry, huwag kang mag-join sa ganyang ministry, mag-aral kang mabuti. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinatatamaan. Ay, pinipigilang mag-join sa ministry. Tapos inaalaw minsan mag-boyfriend or girlfriend, okay lang daw. Sasabihin nila, saka ka na lang mag-join dyan pag tapos ka ng mag-aaral. Pag may work ka na, mga magulang. Inyo pong i-push mag-join ang inyong mga anak. Turuan nyo na lang po kung paano magbalanse. Kasi pag inintay nyo pong makatapos yan, lilipas na ang apoy niyan, mabibisi na yan sa maraming mga bagay sa mundo, sa pagkita ng pera, kaya kapag dumating ang panahon, pinush mo na yung mag-join sa ministry, ayaw na. Anak, di ba gusto mo mag-join dati sa ministry ganito? Gusto mo mag-join sa life group na ganito? Mag-join ka na. Ayaw ko na ho, busy na ako. Hello? Bati-bati pa po ba tayo? Parang nakangiti kayo kanina sa akin. Ngayon ay nakangiti pa rin. Ipupush mo yan. Huwag mong ipaagaw yan sa mundo. Wag. Wag po tayong matatakot mga magulang. Ako po'y buhay na patotoo na hindi ako tumigil sa ministry at sa paglilingkod at sa intimacy ko sa Diyos. Pero ako po'y nakatapos ng pag-aaral ko at nakagraduate ako on time. At ako po ay nakapasa sa aking board exam nang hindi ko sinacrifice ang panahon ko sa Diyos. For God's glory. Siguro sasabihin nyo, Pastor, matalino kaya ata naman masyado. Hindi po. Hindi ko na nga matandaan kung ano ba ang 5 times 5. Ano nga ba? Kapatid, panghawakan mo ang pangako ng Diyos na Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things na yon? Pagkatapos mo sa pag-aaral, all these things. Pagpasa mo sa board exam, all these things. Paglago ng iyong negosyo, all these things. Pag-promote sa trabaho, all these things will be added unto you. Kung anong gagawin mo? Prioritize intimacy kay Lord. Amen? Ngayon, sumagot si Martha. I will end with this. Sumagot si Lord in verse 41. Martha, Martha, you worry and fuss about a lot of things. Yan po hindi galit. Yung iba binabasa yan, Martha, Martha, you worry and fuss. Hindi po. Yan po sa original context. Si Jesus po hindi galit, kundi puno ng compassion. Parang ganito. Sabi niya, Martha, Martha, relax ka lang. Huwag ka masyadong ma-stress. Chill ka lang, chill lang. Hindi po galit si Lord dyan. Punong-puno siya ng compassion kay Martha. Ayos lang yan. Huwag mo masyadong dibdibin yan. Huwag mo masyadong intindihin yan. May nakita nga po ako sa Facebook, doon na nagpo-post Lord, stress ako ngayon. Payakap naman. Alam mo, yayakapin ka ni Lord. Kung pagod ka na sa buhay, yayakapin ka ni Lord. At pagpapahingahin ka niya. Sinong gustong makapagpahinga sa yakap ng Diyos? Pwede ba tayong tumayo ngayon? Minsan ganun si Lord sa atin. Sasabihin ang pangalan mo, Pedro, Pedro, relax ka lang, huwag kang may stress dyan. Gina, Gina, relax ka lang. Huwag kang magpaka-stress dyan sa nangyayari sa'yo. Nangungusap ang Diyos sa inyo sa ganung paraan.
Kaya in verse 42, ang sabi doon, there's only one thing you need. Mary has made the right choice, and that one thing will not be taken away from her. Binigyan niya ng direksyon si Marta. Sabi ni Lord, anak, huwag kang masyadong busy dyan. Ako na ang bahala dyan. Huwag mong masyadong pakaintindihin ang mga worries mo sa mundong ito. Ako'y tatay mo. Worry ko yan, hindi iyo. Kung anong nagawa ko sa iyo last year, 2022, kaya kong gawin sa iyo ngayong taon, 2023. At kung anong ginawa ko na sa iyo ngayong 2023, sa year 2024, kaya rin niyang gawin sa iyo at mas matindi pa. Kaya indirectly ngayong umagang ito, sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, huwag kang mag-worry sa tuition mo. Huwag kang mag-worry sa sakit karamdaman mo. Huwag kang ma-stress sa finances mo. Huwag kang ma-stress sa future mo. Huwag kang ma-stress sa family mo. Kinakausap ka ng Diyos ngayon sa pangalan mo. May mga stress ka pang dinadala sa buhay. Ang message ng Lord sa iyo, Marta, Marta, huwag kang ma-stress. Nandito ako. Dadalhin ko lahat ng kabigatan na dala mo. Lumapit ka lang sa akin. At ipagkatiwala ang lahat sa kamay ko. Basta't si Lord ay nasa trono. Basta't nananatiling buhay ang Diyos. Ang gawin mong kabisihan ay ang paglapit sa Kanya. Kasi lahat ng kailangan mo, hawak niya sa kamay niya. At dahil ang Panginoon na pinaglilingkuran mo may magandang plano sa iyo, kapatid, every time na lumalapit ka at meron kang dinadala sa pamilya mo, sa finances mo, anumang aspeto ng buhay mo, every time na lumalapit ka sa Diyos, ang Panginoon ay hindi ka nire-reject. At sinasabi sa iyo, anak, naintindihan kita. Kailangan mong daanan yan para mahubog ka sa paraang nais ko sa iyo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi permanente ang sitwasyon mo. Hindi permanente yung problema mo na yan. Hindi permanente yung pinagdadaanan mo. Kasama lang yan sa paghuhubog ko sa iyo. Huwag kang may stress dyan. Ibigay mo sa akin ang lahat. The power to live in holiness is by getting busy in your intimacy with the Lord. Let's close our eyes. I-assess natin po ang ating sarili. Gano'n na ba tayo ka-intimate kay Lord? Dumadating ang point, matigas na yung puso. Wala nang talab sa'yo, yung mga naririnig mo, yung pag-worship sa umaga, parang walang kadating-dating. Kapatid, magpahinga ka lang. Na-stress ka lang. Gusto kong malaman mo. Ngayong umaga, kung ilalapit mo ng buong-buo ang puso mo sa Diyos, pagpapahingahin ka niya. Thank you, Lord. As we sing this song, ako'y lumalapit sa lahat ng may mga dinadalang mabigat ngayon. Ilapit mo sa Diyos yan. You're worried about your future, your family, your finances. Narito si Jesus para alisin sa iyo ang kabigatan mo.
wala kasi ako, pagkat di ko kaya. Wala ka, Kristo, kahabagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod, sa'yo Okay, lumapit ka sa Diyos. Nagpakumbabang lubos. ako'y lumalapit Sing this with all your heart. Come on. sa'yo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas ang kailangan ko, Come on, sing. ang kailangan ko. Turuan ako, Come on, with all your heart. With all your heart, sing. Ako'y lumalapit. at sumasamo, Palakasin ako, pagkat di ko kaya. Wala ka, Kristo, kahabagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod sa'yo. Come on, sing. Ako'y lumalapit. at sumasamo, With all your heart, say and worship. palakasin ako, Pagkat di ko kaya, wala ka, Kristo, kahabagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod, sa'yo maglilingkod. In the mighty name of Jesus, as you close your eyes and just freely worship the Lord, lahat ng kabigatan mo sa mundong ito, bigat din ng Diyos yan. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, God promised us a life full of abundance. But because of the stresses of this world, hindi mo maranasan. Kaya ngayong oras na ito, habang inaawit mo ito yung prayer mo, na ibinibigay mong lahat ng kabigatan mo sa Diyos na nagmamahal sa iyo ng buong buo at nais kang pagpalain, ilapit mo. As you sing this song, buong puso, ako'y lumalapit. Come on. Na parang kausap mo ang Diyos. Come on. Yes, Lord.
Lord, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabigatan. Kaya kami hindi makalapit sa iyo, Panginoon. Ang dami naming dala. Kaya hirap kaming lumapit at maging intimate sa iyo. Ang dami naming inaalala sa buhay na ito. Kaya ngayong araw na ito, Lord, iniiwan namin lahat sa iyong paanan. Ang lahat ng worries and cares namin. Ang lahat ng mga hinihintay naming answered prayers. Ang lahat ng mga bagay na pinapangarap namin, Panginoong Diyos, iniiwan namin lahat sa iyong paanan. At ang gais lang namin ngayong oras na ito is to just draw near to you and be intimate with you. At lumapit ng malapit sa iyo na kahit bulong mo'y naririnig namin, Panginoon. Nais namin ang mauhaw at magutom sa iyong salita at sa pakikipagniis sa iyo. Pakikipagniig sa iyo. Ang nais namin, O Diyos, ayaw na naming bumalik sa kagaya ng dati. Na nilalamon kami ng aming trabaho. Nilalamon kami ng aming negosyo. Nilalamon kami ng aming sobrang pangarap na maabot ang mga bagay na nandito sa lupa. Lord, binibitawan namin lahat ng ito. At ang gusto lang namin, O Diyos, unahin ka. That we prioritize you more than anything else. Dahil kapag ikaw ang aming inuna, lahat ng aming kailangan na batid mo't nakikita mo, idaragdag mo na lamang. Hindi na kami hihingi pa, Panginoon. Minsan, kahit hindi namin hinihingi, dumarating in advance. Because we are close to each other, Lord. Kaya gusto namin, Panginoon, hindi lang kami yumaman sa mga physical and material things, kundi yumaman kami sa aming relasyon sa iyo. In the mighty name of Jesus. Hindi kami papayag na darating ang next year, darating ang next month, darating ang next week, na kami po'y hindi na bago according to your glory or from glory to glory. Ang nais namin, O Diyos, manatili kaming uhaw at gutom sa pakikipagniig sa iyo, na bawat uwi namin sa bahay namin, bawat bakanting oras namin, O Diyos, ibibigay namin upang lalong ma-develop ang ating intimacy, O Lord. Kaya salamat ng marami, O Diyos. Ine-entrust namin sa inyo ang aming mga buhay. Pinagpala mo kaming lubos, O God. Thank you, Father. We entrust to you everything. Kiniklaim namin ngayong oras na ito that you have given us the power to live a holy life. Hindi na kami magiging busy sa mga bagay sa mundong ito, bagkus we will be busy in developing our relationship and intimacy with you. To you all the glory and praise, God. We seal everything by your blood. This we all pray in Jesus' mighty name. Everybody shout and say, Amen and Amen.